Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong statement ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa alleged threat sa seguridad sa Senado. Sabi niya, "We have taken note of reports that certain members of the Senate received information from the NBI regarding an alleged threat to the institution. If the threat is credible, then every senator, every member of the secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. Security is not the concern of one block. It is the concern of the entire Senate." So the questions are simple. Number one, why was this information shared with some senators and not to others? What is the nature of the threat? Who assessed it and what evidence? And we must be candid about the source of this threat. It did not come from the Senate's own Sergeant at Arms, the office constitutionally charged with protecting this institution. It came from the National Bureau of Investigation, and any honest accounting requires us to weigh that source carefully. This is the same NBI whose personnel only weeks ago attempted to prevent an elected senator from performing his duties, physically assaulted a Senate employee, and recklessly provoked an armed confrontation with our own Senate security inside these very grounds. Oh. So, in short, mahaba-haba itong statement ni SP Cayetano. Hindi siya naniniwala sa source ng NBI. Sabi niya dito, and there is more basic question. Since when has the NBI been the lead agency on matters of national intelligence and security? Where in all of this are the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, the institutions actually mandated to assess and respond to threats of this nature? Has the so-called intelligence been validated by the National Intelligence Coordinating Agency or by anyone in the professional intelligence community? Or are we expected to act on the unverified say-so of a single agency untested by the very bodies under whose competence this properly falls? Yan din ang question ko eh. Ang NBI, investigation ang kanyang mandato. Hindi intelligence. Of course, sa kanilang pag-imbestiga, kailangan din nila ng intelligence. Kaya pagdating sa threats na ganito, especially involving a co-equal branch of government, mas nagtitiwala ako kung ang AFP, PNP ang magsasalita. At kailangan nga, excuse me ha, dadan ito ng proseso validated process by the National Intelligence Coordinating Agency. Kaya duda ako, itong intelligence kuno ng NBI. Again, excuse me. Hindi nga nila malukit-lukit na saan si Bato. Sige nga, pang ilang araw na ngayon, mula nung nag-manhunt sila kay Bato. Nasaan si Bato? Ilang beses na silang naghalughog sa mga hinihinilaang hideout. Hinihinilaang suspected hideout ni Bato. Wala, ang dami na nilang palpak. Tapos, maniniwala pa kayo o ako sa intelligence ng NBI. Sorry napakataas ang tingin ko sa National Bureau of Investigation noon.
mga professionals ang nandyan. Marami ang nagtitiwala sa NBI noon. Sayang. Sa ngayon, medyo na-erode, nawawala na ang tiwala ng taong bayan sa NBI ngayon dahil sa leadership. Masyado nang na-involve sa politika. Kaya hindi ako naniniwala yung threat na yan. Sino ang lulusobin ulit? Sino ba yung nagtangkang lumusob nung May 13? Di ba nakasuot ng NBI? Sino ngayon ang lulusob? Mga tauhan ng Cayetano Black? Meron ba silang kapabilidad ang Cayetano Black na lulusob sa Senado? Kaya it does not make sense. Tapos, nagsalita si SP Soto. Sang-ayon daw siya na i-lockdown ang Senado kung nandyan na nga ang threat sa Senado. Wow! Hindi naman tayo ipinanganak kahapon. Kung i-connect natin ang dots, opinion ko lang ito wala akong basihan. Sariling opinion ko ito. I might be wrong, kailang opinion ko. Hindi kaya yung Blue Ribbon Committee hearing na i-announce ni Senator Marcoleta ay sa Huwebes. Hindi kaya ito na maglagay ng maraming security personnel sa Senado o lalo na masama kung lockdown. Kung lockdown, wala nang nakakapasok. Sa ibig sabihin, kung na-lockdown, paano makakapasok ang mag-attend sa BRC hearing? Wow, naman ang galing. So, kung yung June 4 na hearing ni Marcoleta ay hindi nyo napigilan, tingnan natin kung mapipigilan nyo ulit ang Blue Ribbon hearing ni Marcoleta ngayong Huwebes. Good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni sinana yung taga-ano gero. Na ilahan ka ito kung hinabak. Ang maghangtod ang iyang pagkakaitan nga istabilisad siya kay hindi pa nga kung wala ang magamit. Di lang nanay butang nanay. Ni nanay sa gos nga bahin sa iyang balay. So karon atong sudlo nanay, sulod. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni nanay sa iyang atop. So dako nagid kayo og mga buslot. Nagpasalamat ako kay wala sa among panimalay ang tabang nga dako. Kadi mi makawayad sa kuan sa kabubuton lang. Salamat kaayo. So kuan na gid nanay ba? So ipang sapawan na unta apan lata na man gid ang yero. Nakatulog yapon. O mga dako na gid kaayo og buslot. So karon nanay pila na gani ni katuig ang imong balay? 35 na katuig. So dugay na gyud. Dugay na. Antos kami sa Akalisod. Oo, so ikaw nanay balo ka na wa ka na ibana. Wala na, napulo na katuig. Napulo na ka tuig sa imong pagkabalo. Pagkabalo. Oo, so unsa imong panginabuhian nanay? Kani akong gabantan akong sweldo nga kada tulo ka bulan 6,000 tagaan kami. Gatagaan ra ka. O tagaan mi. So tungod sa imong kalisod wala gid ka nakakuan og kapalit og atop. Wala. Mhm. Salamat. So kami. naa pa kay anak nanay nga kuan? Isa naman ang akong anak. Isa ra imong anak. Ang tuwa dito sa tindahan. Ako gabantayan. No wala na kailain anak di ay. Wala na ako kura. Mhm.
Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ka nako. Nga makabalay na ka nanay. Ako makainis na ko ba. Oo, 82 naman imong edad nanay ba? 72. O 72 ka na. O salamat kay nanay. Salamat kaayo tungod ang nag-sponsor ani. Salamat dagan, salamat na. Tasaan siya kinabuhi ang makapadayon pa siya sa iyang pag-alagad kanaho.